ayaw ka daw nilang bigyan ng resibo? Kailangan ko daw pong bayaran po yung tax daw po nun kasi ako daw pang may obligasyon dun, sir. Ikaw, Jesse, sinabi ko, pagka kailangan mo yung resibo, punta ka lang sa bahay. Maliwanag yung instruction na binigay ko sa'yo. Iba na ang pinuntahan mo, pinalalala mo ang sitwasyon. Sir, bakit kinakailangan na magsulat sa abogado para i-certify na talagang pumunta kayo? Sir Alex, hindi kayo nakikinig. Kung magtatanong ako, sumagot ka. Bakit daw kinakailangan magbayad ng 5,300 pesos? Walang katotohanan yan, sinasabi nila. Tapos nagtanong din kami sa BPLO, kayo hindi nakaregister. Sa pagkakaalam ko, hindi kayo nakaregister sa BPLO. Bakit hindi nyo, sir, nabigyan ng resibo nung una pa lang? Dapat kada transaction, kada bayad, nagbibigay ng resibo. Hindi po ba? Sir, Kailan mo mabibigay yung resibo? kahit anong oras, sir. Walang bayad. Wala na, sir, dahil nga ganyan lang ugali nila eh. Actually, Wala na. So, ibig sabihin nyo, sir, na meron dapat bayad. Siguraduhin mo na talagang official receipt yan. Lumapit ba ako kay Sir Ben Tulfo sa ipabitag mo dahil inirereklamo ko po ang punerarya po ng Sera Funeral Homes po dito po sa Barangay Bunol, Gimba, Nueva Ecija po. Dahil po hinihingi ko po yung resibo po na binayaran po namin sa kanila sa punerarya pero ayaw po niyang ibigay. Kailangan ko daw pong magbayad ng tax daw po doon sa resibo dahil ako daw pong may obligasyon doon. Every 10,000 daw po, 1,000 daw po ang babayaran ko. Kasi ang total po na binayaran ko po sa kanila, 53,000 po. Makukuha ko daw po yung resibo kung magbabayad daw po ako ng 5,300. Sir Ben, sana matulungan niyo po kami dito po sa nirereklamo namin para po makuha po namin yung resibo ng binayaran po namin. Give the receipt to this poor lady. Okay? Tawagan yung mayor, para masilip yung business permit ng punerarya na yan kung nag-ooperate ba yan ng... Gusto pa atang magnakaw eh. Namatay na nga, tapos ayaw pa mag-declare ng resibo. Magandang araw sa iyo, Ma'am Jessel. Magandang araw din po, sir. Opo. Ano ba yung naging usapan nyo dito? 'Di ba? Dahil namatay yung mama mo, kumuha ka ng serbisyo nila, gumastos ka ng 53,000 pesos nung nabasa ko, bakit ayaw ka daw nilang bigyan ng resibo? Kailangan ko daw pong bayaran po yung tax daw po nun kasi ako daw pang may obligasyon dun, sir. Sabi po, kada 10,000 daw po, 1,000 daw po ang tax daw po nun. Parang baliktad ata, circle. Sila yung may business na isang punerarya. Nakarehistro sila sa BPLO at the same time sa BIR para sa tax nila. Hindi mo aakuin kliyente or customer na bayaran yung tax. Kasi nga, sinasabi namin kanina, kailangan yung VAT nandun na inclusive na. So, mukhang may mali talaga dito. So, dahil 53,000 yung total bill mo, 1,000 kada 10,000, kaya naging 5,300 pesos yung kailangan bayaran. Opo, sir. Pero matanong ko itong resibo, bakit mo siya kailangan? Pipresent po kasi Ipe-present saan? sa korte po. Sa korte. Ano bang nangyari sa mama mo? Pinatay po. Pinatay siya. Dahil may kaso, kailangan ng resibo. Tama ba? Opo, sir. Nung punerarya. Sila ba ay rehistrado under ng munisipyo? Nung nakausap po siya ng kapatid ko, ang sabi niya daw po, sir, rehistrado daw po sila. Rehistrado Oo, yung daw po. punerarya. Opo. Paano yung naging transaction nyo dun sa punerarya? Nung nagbayad po kami, sila po kasi yung pumunta sa bahay po mismo. Sa bahay? Opo, sa Ibig bahay po sabihin, hindi sa opisina nagkabayaran? Wala po. Bakit Ganun, sa sir. bahay kayo nagkabayaran? Sa bahay ninyo? Hindi ko rin po maintindihan. Kasi sir, doon palang kaduda-duda na Kung magkakabayaran kayo sa loob ng bahay, ibig sabihin, hindi sila rehistrado, wala silang opisina. Pangalawa, dahil nga hindi sila rehistrado, wala talaga silang mai-issue na resibo. Kumbaga, patago talaga yung transaction nyo sa bahay nyo pa. Okay, sige. Makakausap natin sa linya ng telepono yung may-ari ng Sena Punerarias. Magandang umaga po sa inyo. Hello? Hello? Hello po, magandang umaga po. Si Dean po ito ng Bitag. Kasama ko ngayon si Sir Carl Tulfo dito sa #ipabitag mo. Naka-live po tayo sa IBC 13 at sa aming mga social media platforms po. Programa? Anong programa yan, sir? Opo, sa Bitag po, sir. May lumapit po dito sa amin. Baka kilala nyo po si, Jessel Sugatain. Kamag-anak ng asawa ko yan, yung ilito sa Rona. Ano problema, sir? Oo, yun nga po. Sir, lumapit po dito sa amin kasi may problema po ata sa pagkuha ng resibo po dito sa punerarya ninyo.
walang problema yan kasi hindi sila ang kausap ko. Yung kapatid mismo nagpunta sa bahay. Oo, sabi ko, pagka kailangan talaga resibo, punta lang sa bahay. Ang pinuntahan, kayo ang pinuntahan, hindi sa bahay. Sabi ko, pagka kailangan ng resibo, punta na kayo sa bahay. Sir Alex ba to? Si Alex? Oh, Sir Alex, matanong ko lang, no? Si Carl Tulfo po ito, yung anak ni Sir Ben. Gusto ko lang sabihin, sir, bakit po kailangan sa bahay pumunta para manghingi ng resibo? Hindi, siya resibo nga na punulari eh. Ba't sa bahay? Hindi, sir, kakasabi niyo lang kanina. Yung bahay kasi yung punulari nasa bahay mismo. Nasa bahay mismo, pero still, yan ay official establishment, kahit man bahay yan, or whatever it is. Official establishment yan, sir. Teka lang, sir. Hinto na ako, sir. Go ahead. Sir. Go ahead. Sige, go ahead. Sir. Yung resibo na hinihingi nila, pagka kailangan ka, pumunta lang sa bahay, sa opisina, sa bahay mismo. Pero sir, bakit daw kinakailangan magbayad ng 5,300 pesos? Wala, hindi totoo yun, sir. Walang katotohanan yan, sinasabi nila. O sir, kung gusto mo, kausapin mo ngayon si Ma'am Jessel, nandito sa studio. O mama, kausapin mo si Sir Alex. Hello po, kuya. Ikaw, Jessel, sinabi ko, pagka kailangan mo yung resibo, punta ka lang sa bahay. Oo nga po, kuya, di ba nagkausap na po tayo noon? Pumunta na po ako sa inyo. Kaso ang... Teka muna, Giselle. Sige po. Nung napunta kayo sa korte, sumulat na ako sa abogado. Kaya pagka kailangan talaga ng resibo, matik, punta na kayo sa akin. Maliwanag yung instruction na binigay ko sa'yo. Iba na ang pinuntahan mo, pinalalala mo ang sitwasyon. Sir Alex, matanong ko lang, bakit kinakailangan nyo pa magsulat sa abogado para lang i-certify na talaga... Sir Alex, sandali lang, hindi pa ako tapos. Ang ibig kong sabihin, bakit kinakailangan na magsulat sa abogado para i-certify na talagang pumunta kayo? Sir Alex, hindi kayo nakikinig. Sir Alex, hindi kayo nakikinig. Magtatanong ako. Kung magtatanong ako, sumagot ka. Kaya nga ako tumawag eh. Kung ikaw yung magsasalita, edi ikaw na lang magprograma dito. Yun yung gusto mo? Naka-live kayo, Sir Alex. Remind ko lang po, hindi po maganda yung ganyan. Sir Alex, let me ask the question and then you answer. Kasi kayo yung nirereklamo, hindi, Sir Alex, hindi kita pagbibigyan. Sumagot ka sa akin. Sinagot na kita, sir. Hindi mo ako pinapatapos sa tanong ko eh. Ang tanong ko, sandali, Sir Alex, ang tanong ko is kung bakit ka kinakailangan pa pumunta sa korte para magpasulat sa abogado na talagang pumunta itong si Jessel sa tanggapan ninyo para ipaburol itong nanay niya. Tama ba? Sir, sasagutin ko na, sir. Sir, pinapunta ko sa korte, gumawa ko ng sulat. Para saan yung sulat na yun? Para sa nag-anak kong abogado doon sa legal. Para saan yung sulat? Ano ang sinasabi? Sa affidavit of funeral expenses, pinagagawa ko sila para sa korte. Ano ba, pagka hindi po pwede yan ako, balik kayo sa akin, gagawa ako ng OR. Okay, ang ibig ko lang sabihin, bakit kinakailangan pa pumunta sa korte para lang ikaw ay mag-issue ng OR? Kasi sir, yung dapat kasi yung binabayaran nila na amount, naka-built-in na yung tax dyan. Hindi dapat obligasyon ng mismong customer ninyo para bayaran yung tax. Baliktad. Oo nga, sir. Okay? Kasi kung napakadali man ng OR, hindi na kailangan pumunta sa kung ano man abogado, bigyan nyo na papel lang. Tapos nagtanong din kami sa BPLO, kayo hindi nakaregister. Sa pagkakaalam ko, hindi kayo nakaregister sa BPLO. Hindi, sir. Ngayon, nagagawin ko lang, sir. Bibigyan ko siya ng resibo. Kasi iba kasi ang sitwasyon. Bakit hindi nyo, sir, nabigyan ng resibo nung una pa lang? Dapat kada transaction, kada bayad, nagbibigay ng resibo. Hindi po ba? Sir, nagtiwala ako sa mga kamag-anak ko, sir. Nagtiwala ka, di wag ka na magpatakbo ng negosyo kung ganyan. Dapat, sir, merong check and balance tayo pagdating sa negosyo. Dapat sine-check mo kung ano yung mga transaction, kung anong mga pera, dapat nagre-release ng karagdagan OR para dyan. Oo nga, sir. Okay? Yung ibig ko lang sabihin is bakit kinakailangan pa pumunta sa abogado para lang kung ano man yung hihingiin nyo dun sa abogado, imbis na i-release na yung OR. Okay? So, dyan ka muna, Alex. Makinig ka lang. Kakusapin namin yung abogado tungkol dito sa case na to. Magandang umaga po, Attorney Batas Mauricio on the line, Bitag Resident Lawyer. Magandang umaga po, Attorney. Ano masasabi nyo dito, Attorney? Tungkulin po ng lahat ng mga nagnenegosyo dito sa bansang Pilipinas na maglabas ng resibo
para sa binabayaran ng publiko sa kanila, either sa kanilang ibinibentang mga gamit o sa mga serbisyong naipagkakaloob nitong mga negosyanteng ito sa publiko. Nasa batas po yan, nasa National Internal Revenue Code, may tungkulin po ang mga negosyante na magbigay ng resibo sa bawat transaksyones na kanilang pinapasok kung saan nagbibigay po sila ng katibayan, opisyal na pinahintulutan ng Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan ng printing of official receipts na kung magkano ang ibinayad sa kanila, sa kanilang ibinibentang goods at sa kanilang sinasagawang services. Attorney, ano naman yung magiging parusa, sabihin natin na hindi tumutupad itong negosyante or business sa pagbabayad ng tamang buwis or hindi sa pagde-declare? Ano yung posible na maging parusa dito, attorney? May mga penalty pong babayaran at ang penalty po ay mula 20,000 piso hanggang 50,000 piso. Maliban po ito sa mga parusang pagkakabilanggo na itinatakda ng atin pong mga umiiral na batas. Kailangan po, dahil tungkulin po nila yan, na maglabas ng resibo sa bawat nabayaran nila. Ito po itinatakda sa ilalim, buying public na tinatawag, Section 237 ng National Internal Revenue Code. Ang lahat ng mga Pilipino na nagnenegosyo o di kaya nagbibigay ng serbisyong binabayaran, kailangang maglabas ng official receipt o di kaya sales invoice para sa bawat sale and transfer of goods or services to the one buying them at the time of the transaction's occurrence. Yung po ang binabanggit niya. Nakuha na namin, attorney. Maraming salamat po. Po. Maraming salamat po. Sir Alex, nandiyan pa kayo sa kabilang linya? Oo, sir. Oo, sir. Narinig niyo yung sinabi ng abogado? So anong gagawin niyo ngayon? Sir, pinapuputla ko nga sa opisina at bibigyan ko ng resibo. Kailan mo mabibigay yung resibo? Kahit anong oras, sir. Kahit anong oras? Oo, sir. Sinabihan ko na yan eh. Walang bayad? Wala na, sir, dahil nga ganyan lang ugali nila eh. Actually, Wala na. So, ibig sabihin nyo, sir, na meron dapat bayad. So, ang Yes, sa sir, akin, kaya dapat lang. mabigay mo na yung resibo kaagad at siguraduhin mo na talagang official receipt yan na magagamit ni Ma'am, Yes, sir. Yes, Ma'am sir. Giselle, okay? Nakuha mo? Yes, sir. Wala nang Yes, bayad sir. ito, ha? Kasi wala Yes, talagang sir. dapat bayad yan. Oo, sir. Okay, Yes, sir. sige, thank you. Okay na yung terms of dun sa OR ninyo. Bibigay naman na daw. Okay, ma'am? Salamat po. Sige, tawagan din muna natin itong Guimba Municipal Information Officer, Sherwin Jonathan Guio. Magandang umaga po sa inyo, Sir Sherwin. Magandang umaga po. Ako po si Carl Tulfo, sir. Kasama ko si Bitag Dean dito sa Ipabitag mo. May information po kayo regarding dito? Ay, yes po. Ano yung naging recent developments, sir? Were there anything that happened or updates regarding dito sa case nila? We found out po na itong Funeraria Sena ay storage lamang po siya. Base po sa record ng BPLO, wala po itong naipafile na permit at nung akin pong pinuntahan at personal na inalam, ito po ay imbakan ng mga kandelabra. Nakausap namin yung may-ari din kanina and sabi niya, magbibigay ng resibo. How is this possible kung wala naman siyang BPLO permit? Ay, yes Yung po. kay Ma'am Giselle, siguro paki-assist na lang po siya tungkol dun sa kailangan niyang hingiin dun sa company. Kasi Yes po. ito ay hindi man maganda yung pagkapaslang or pagkamatay ng kanyang nanay. I think it's being investigated under sa court. So kung ano man yung pwede nyo ma-assist sa kanya siguro to certify sa court or maybe show any documents na kinakailangan siguro ni Ma'am Giselle, I think that would be important kung wala man makuha dito sa puneraria. So, would that be okay, sir? Ano lang po, papuntahin niyo po sa akin at ready to assist po kung yung pong ano natin. Sige sir, asap niyong gawin yan at makikipag-update kami sa inyo tungkol sa developments dito kay Ma'am Giselle. Okay, sir? Opo. Yes po. Mahalaga Okay. naman po mabigyan po natin agad siya nung hinahanap niyang resibo. Okay, sige Sir Sherwin, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Okay, so ma'am, nakausap na natin yung mismong taga-munisipyo para magawa ng paraan kung talagang hindi makapagbigay itong OR. Kasi kung pag-uusapan kasi natin yung OR, kung wala naman BPLO, wala naman mga requirements, documents, hindi makapagbigay ng legitimate na OR yan. Unless may binayaran siya para pagawa ng OR, which is hindi din dapat tama.
Opo, sir. Okay, so ma'am, so siguro yun, sabi naman na papuntahin dun sa tanggapan nila. And then, let's see what they can do for you. Okay, Ma'am Jessel? Okay po, sir. Salamat. Okay, maraming salamat at magpapaalam muna tayo bago ka pwedeng umalis. Okay? Ito, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo, tatak hashtag, ipabitag mo.